na ating mapag-aaralan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan pinakamamara pa Jesus, salamat po muli sa kabay at patnubay mo sa aming banal na gawain, Mara Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Mara Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kadagitnaan mula sa umpisa, Mara Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, sa awitin ng mga awit, Mara Panginoon. Hallelujah, na pinagpala mo. Hallelujah, na dama namin ay matamis sa presensya. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. At sa mga oras na ito, Mara Panginoon, kabaga mo po yung ibang lingkod, Mara Panginoon. Hallelujah, wala po akong magagawa kung sa ka na aking, Mara Panginoon. Hallelujah. Ako'y dumadalangin sa iyo, Mara Panginoon, pagpalain mo mga salita ng buhay na aming pag-aralan, mga mensahe ng kaligtasan, Mara Panginoon. Tulungan mo po ako. Ako'y umaasa lamang sa iyo, Mara Panginoon, pagpalain mo yung mga salita ng buhay. Sa pangunahan pa ng kalahatang panalangin aming mga pastor, Evangelista Willie Israel Almeida, yung propeta, Father, in the name of Jesus, bless the word of the Lord God. Please open your minds and understanding, O beloved brethren, especially the new ones, O Lord God, beloved viewers, O Lord God. Touch them, O Lord God, impart to them faith from their heart to love their soul, love their salvation. Bless the word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. Doubts and unbelief hindrances, because out from us. Bless the word in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ating pinakamamaraming Jesus. Hallelujah. Malilayo na una ni Apo Diyos. Hallelujah. God bless you mga kapatid ko. Tayo po yung makabalik sa ating mga inupuan. Hallelujah. Tunay na napakabait ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sa lahat ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay nagpapabot na ng pagbati ng Happy Father's Day sa lahat ng mga ama ng tahanan sa darating po na linggo. Hallelujah. Na kung saan ay hindi lamang isang beses natin dapat ipag-celebrate yung Father's Day, Mother's Day. Hallelujah. Dahil yan po mga kapatid ko, sila ang pundasyon ng bawat pamilya. Amen. Hallelujah. Sila ang pundasyon. Ang sabi nga natin, yung ama, haligi ng tahanan. Yung mother, yung ina, yun ang ilaw ng tahanan. Kaya isipin natin mga kapatid ko sa ating lahat ng mga nabubuhay sa sanlibutan ito. Hallelujah. Tayo na mga anak, hindi lalabas sa sanlibutan ito, hindi tayo singaw na basta na lang lalabas kung wala yung ating father and mother. Hallelujah. Kaya dapat ang selebrasyon ng Mother's Day tsaka Father's Day, hallelujah, every day. Kasi binibigyan ng isang araw lang ang selebrasyon para sa mga mother, sa mga father. Dapat talaga everyday yan eh. Dahil imagine kung tayo nga ng mga anak, pinagtiisan tayo ng ating mama, ng nanay, ni inang. Hallelujah, sinakripisyo tayo sa loob ng kanyang tiyan for 9 months. Tingnan nyo, pansinin nyo, tapos mayroon pang sinasabi nila overdue. Inabot ng 10 months. Dapat yung ating selebrasyon ng Mother's Day at Father's Day, hindi naman ako nagtuturo sa inyo. Yun lang ay napapansin ko. Karagdagang kaalaman lang ito. Kaya nga yung ating mga mother natutuwa kapag yung anak ay nailabas na. Natutuwa na yung mother, yung father, na kung ano man ang naging anak nila, lalaki o babae, aalagaan nila yan. Talagang palalakihin nila. Another sakripisyo na naman. Another sakripisyo. 9 months na tiniis sa tiyan. Tapos another sakripisyo. Hanggang talagang grabe ang sakripisyo ni mama, ni mother. Bakit? Hanggang hindi kayang kumain mag-isa, ay talagang nandyan yung sinasabi nga breastfeeding.
Pag natuto ng kumain, hindi naman pababayaan yung anak. Yung tatay o anak, sila naman ang magkatuwang para magpakain sa anak. 1 taon, aalalayan, 12 months. Pagkatapos yan, hanggang sa lalakad na. Bago makalakad, talagang hawakan yung paa, yung kamay, hihilutin yung paa. Grabe, talaga pag nakikita ko nga yung mga mother, nagsasakripisyo, nilalagay sa kolong-kolong, sa crib, bibigyan ng gatas, aalagaan. Tapos hanggang sa pag-aaralin, aalagaan na naman. Hanggang sa makatapos sa pag-aaral, aalagaan na naman. Maiwalay lang yung anak, pag malaki na. O yan, yung mga gusto agad makaranas. Yung mga nag-aaral, yan. Patapusin muna ng pag-aaral yung mga anak. Sabi nga anak, mag-aaral ka dahil yan lang ang aming maibibigay na kayamanan sa iyo. Yung karunungan, yung alaman mo na ikaw ay nag-aral. Siyempre, yung mother mo natutuwa kapag ikaw ay nag-aaral. Ngayon, yung teacher natutuwa kapag ikaw ay marunong sa klase. Bibigyan ka ng mataas na grade. Lahat ngayon talagang dapat pasasalamatan natin sa ating mahal na Panginoon. Mga estudyante, nagsipag-aral o ngayon, nakatapos na sila ng pag-aaral, 1 taon, sakripisyo. Pagkatapos niyan, nasa kanila kung magpapatuloy pa mag-aral. Yung mga estudyante, yung nakatapos na mag-aral ng high school at hindi na nagkoleyo, magtatrabaho na. Yung mga nasa koleyo naman, kung nakatapos na ng pag-aaral, yun, magtatrabaho na rin. Para makaganti, makatulong sa kanilang mga magulang. Pero ito ngayon ang nakakatakot. Talagang maraming marurunong, maraming mga inamahal nating mga kababayan na talagang nag-aral. Mga lawmaker, lawbreaker. Tandaan po natin, itong nakakatakot sa ating panahon. Pag nagkaroon tayo ng divorce sa Pilipinas, maraming mawawasak na pamilya. Bakit? Magiging pabor ito sa mga nagli-live-in. Hindi pa sila kasal. Nagli-live-in pa lang. Pero may mga anak na. Ngayon, pag nagkaroon ng divorce, nako, wasak na lalo yung pamilya na yan. Paano ngayon yung nag-celebrate naman ng 25 years sa pagsasama? Silver. Pagdating ng 50, nagse-celebrate uli, golden. Parang pag nagkaroon ng divorce sa Pilipinas, parang ang Pilipinas gaya-gaya talaga, gaya-gaya system. Walang mangyayari. Masisira ang pagsasama ng bawat pamilya. Masisira yung mga bagong nag-aasawa pa lang na 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon. Baka sa susunod, hindi na marriage contract ang pipirmahan eh. Ito hindi ako nagbibigay ng ano sa inyo. Baka sa susunod, ang pagsasama na mag-asawa, malilimitahan eh. Dahil pag nagkaroon ng divorce, wag naman sana at ayaw namin ng divorce na yan. Hindi pabor ang mga pamilya na nagmamahalan. Hindi pabor sa divorce. Ang papabor lang dyan, yung mga pamilya na hindi nagmamahalan, hindi nagkakaunawaan. Nakita ko ito, pansinin niyo. Paano ngayon? Sa mag-asawa, halimbawa, yung asawang babae na paralyzed. O di kawawa na yon kung meron ng divorce.
Di iwanan na siya ng asawa niyang lalaki. O, agbirok ti sa bali. Maghanap na ako ng iba. Dahil may sakit ka na eh. Balik rin natin. Pagpalikin natin. Kung paano naman yung lalaki ang naging paralyzed, yung babae naman, ang papalit. Iwanan na kita lakay. Paralyzed ka na eh. Si pagod na ako magpaligo sa iyo. Pagod na ako mag-alaga sa iyo. Oh. Pagod na eh. Ganun ang iisipin natin sa bawat mag-asawa ngayon. Kaya bawat mag-asawa ngayon, ang Biblia ang ating magiging basihan. Pati ang simbahan, mawawala ng saysay eh. O di ba yung mga nagpapakasal sa simbahan, ang daming kailangan. Daming requirements. O tingnan nyo, daming requirements. Talagang kailangan, kompleto ka ng requirements. O. Kompleto na ng requirements, kailangan meron pang approval ng mga magulang. Si mama at si papa, kailangan pipirma pa doon sa marriage license. Tapos hingi pa ng payo, magpapa-counseling pa. O. Ganito, ganire ang pagsasama. Hindi puro sa sarap. Meron din sa hirap. Oh. Hindi lahat ay kaginawahan. Kaya nga merong, sabi nga, till death do us part. Naku, mawawala na ng sa yan. Till death do us part na yan. Pag nagkaroon na ng divorce. Baka mamaya, ang kontrata na lang ng marriage license, 5 years, 10 years, parang nag-abroad lang. Pupunta ka sa abroad, pipirma ka ng kontrata mo. Ikaw ay magtatrabaho sa abroad, maaaring 2 years, pwede ka mag-extend ng kontrata mo hanggang 5 years. Pagka okay ka sa boss mo, magiging 10 years, parang nag-abroad na lang. Paano ngayon yung mga nag-umpisa sa hirap? Paano yung nag-umpisa doon sa mga sakripisyo? Sa dami ngayon ng karamdaman na kumakalat, magagaling, matatalino ang ating mga nag-aaral. Nabanggit ko, lawmaker, lawbreaker. Masasay ba natin ang Biblia kung hindi natin nababasa? Tandaan natin, ang pinagsama ng Diyos ay di pwedeng papaghiwalay ng tao. Hindi nga ninyo paghiwalayin, pero gagawa kayo ng batas na maghiwalay yung mag-asawa, divorce. Kasi maraming mga bansa na marami ng bansa ngayon na merong divorce. Dito nga lang sa Pilipinas, meron na tayong annulment Baliwala na rin yan. Pati yung mga pangangadunya, baliwala na yan. Pati yung mga mag-asawa, nadidinig ko nga yung asawa ko lumipat sa kabilang bahay. Sino? Si lalaki o si babae? Isipin niya wala pang divorce. Wala pang divorce bill. Nagagawa na. Yung asawa kong lalaki, kasi nakakita ng maganda. Yung asawa niyang babae, nung nag-umpisa pa lang sila magsama, ikaw ang prinsesa ng buhay ko. Ikaw ang pinakamaganda. Yung lalaki naman, totoo yan? Ako, sa tingin mo, sasabihin naman ng babae, ikaw ang pinakagwapo. Kahit pangit. Gwapo pa rin. Ngayon, pag meron ng sakit, mababanggit pa kaya yan? Pag ikaw ay paralyzed na, si lalaki o si babae, mababanggit pa kaya yan? Kung halimbawa ang babae tumabingi ang muka,
O yung lalaki, ang tumabingi ang muka. Ang kamay ay hindi na magalaw. Ang paa ay inahatak na lang. Pag Biblia ang pag-uusapan natin, kahit anong kalagayan ng pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng papaghiwalay ng tao. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Biblia ang magiging basehan natin. Nandito yan, oh. Sa mga nanonood, sumusubaybay. Kaya nga sa ating gawain, ang daming, kumbaga niya, ang dami nating pinag-aaralan para sa ikabubuti ng bawat naglilingkod sa Diyos. Pagpatungkol sa kaligtasan, Biblia ang ating magiging basihan. Salita ng Diyos para sa ating kaligtasan. Dahil hindi naman tayo naglilingkod sa malapay noon para dito tayo sa lupa lang. Nabubuhay ba tayo dito sa lupa, pansamantala? Oo. Dahil dating sa atin yung kamatayan. Pag dumating na yung kamatayan, dalawang lugar lang ang pupuntahan. Langit kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Impyerno para dun sa mga ayaw maglingkod sa Diyos, ayaw maniwala sa salita ng Diyos. Langit para dun sa mga mayroong tagapagligtas. Naglilingkod sa Diyos. Dahil ang ililigtas ng Diyos yung naglilingkod sa Kanya, yung mga naniniwala sa Kanya. Yung mga ayaw maglingkod sa Diyos. Kawawa naman. Merong reliyon, pero sa impyerno pala babaksak. Ang kamatayan, para sa mga ayaw maglingkod sa Diyos, sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Simpleng bagay lang yan na malaman na kagad natin. Ang mga nagiging makasalanan na ayaw maglingkod sa Diyos, ang kabayaran kagad ay kamatayan. Mamamatay ang tao na makasalanan, wala siyang puwang sa langit. Pero yung tao na naglilingkod sa Diyos, mamamatay, ang langit ang naghihintay sa Kanya. Kaya ang Biblia ang magsasabi, for me to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang, kaligtasan. Hindi pala kapahamakan eh. Kaya dito muna tayo sa ating mga minamahal mga viewers, sa ating mga nandun sa inyong mga bahay. Balikan ko yung ating binabanggit na, sabi ko kanina, kailangan nga ang selebrasyon ng Mother's Day, hindi isang araw lang, hindi yung tuwing maalala lang natin na Mother's Day. Paano nga eh, ang dami na ngayon eh. Meron ng celebration sa mga anak. Imagine, 1-year-old pa lang yung baby mo eh. Nagpapasalamat ka nga eh, na naabot niya yung 1 taon. Ano yan, yung birthday. 2 taon. Hanggang sa tumanda siya, sineselebrate niya yung birthday niya. Lalaki o babae, nagsiselebrate ng birthday. Eh, ang ating bansang Pilipinas eh, nag-celebrate eh. 126 na yung araw ng kalayaan. Napalaya tayo sa mga mga sumakop sa ating bansa. Sa mga Hapon, sa mga Kastila. O ngayon, delikado. Baka mamaya magulat tayo, ang ating bansa nasakop na ng mga hindi naglilingkod sa Diyos. Yan ang nakakatakot. Oh. Kung ang ating paglilingkod sa malapay noon, nadaya tayo, na tayo umasa sa kaligtasan, na wala namang kaligtasan, nadaya tayo ng reliyon, panayang amen natin, nadaya tayo ng mga nagtuturo sa atin, panayang amen natin. Kaya nga, yung reliyon, yung ating paglilingkod sa Diyos, man's way,
Marami. Sinasabi nila silang nasa katotohanan. Pero ang sabi ng Biblia, by their fruits you shall know them. Kung sila nga'y nasa katotohanan, sila naglilingkod sa Diyos. Pero pag hindi naglilingkod sa Diyos, ang tao walang kapangyarihan para mabago ang kanyang buhay. Para siya ay magkaroon ng kaligtasan. Walang kapangyarihan ng tao, kahit na yung mga nasa reliyon, kahit na tayo na nandito sa ating banal na gawain. Ang Biblia ang nagtuturo ang salita ng Diyos, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Simpleng bagay lang yan na isipin natin. Na naglilingkod sa malabayan, kailangan pala mayroong Espiritu ng Diyos. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao na walang Espiritu ng Diyos, ang tao na walang Espiritu ni Kristo, ay hindi sa Kanya. Roma 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Ngayon, kapag wala ka palang Espiritu ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Ngayon, salita ng Diyos ang pinag-aaralan natin. Yung batas ngayon, pag nangyari itong divorce bill, masisira yung nasa Mateo Kapitulo 19, 5-6, masisira itong salita ng Diyos na ito. At yung nasa Marcos 10, makibasa yan. Mateo 19, 5-6. Sa aklat ng Mateo 19, 5 at 6. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Amen. Tingnan nyo, kasi sa pag-asawa, hindi talaga Adam ang patungkol sa pagpapahalaga. Bagamat nakikita natin sila ay dalawa, lalaki, babae, dalawa nga naman. O, tingnan nyo ha. Pero pag kinasal na sila at pinagsama na, yung isa ay yung dalawa ay nagiging isa. O. Tingnan nyo. Dalawa, lalaki, babae. Hindi pa sila mag-asawa. Ikakasal pa lang. Ngayon, pag pinagsama na nagbasbas, nagkasal, yung dalawa ay magiging isang laman. O, isa na. Iiwan ng lalaki, ng babae ang kanyang mga magulang. At sila'y magsasama sa hirap at ginhawa. May pera, walang pera, magsasama sila. May makakain, walang makakain, magsasama sila. Yan ang nag-aasawa. Ngayon, kung mangyayari yung batas na sinasabing divorce bill, hindi kaya magiging pabor lang sa mga mayaman? Hindi kaya magiging pabor lang sa mga hindi nagpapahalaga sa pamilya? Imagine, tingnan nyo, kayong mga nandyan sa gobyerno natin. Sabi nga inintay lang daw nila yung approval ng presidente. Ang naglagay sa presidente, alam nyo, mga tao. Yung mga bumoto para maging presidente. Nakita niya na maraming bumoto sa kanya. Naging presidente siya. Vice-presidente, maraming bumoto. Nilagay sila ng tao. Ngayon, mga nasa Senado, nasa Kongreso, hindi kayo makakapwesto dyan kung wala ring bumoto sa inyo. Nilagay kayo dyan sa Senado para maging senador, ibinoto rin kayo. Pati yung mga kongresista, nilagay kayo dyan, binoto rin kayo. Binoto kayo ng mga
nagmamahal sa inyo. Pati sa ating mga gobernador, vice-gobernador, mayor, vice-mayor, lahat ng mga opisyalis natin sa barangay. Inilagay kayo na nagmamahal sila sa inyo para pangunahan nyo, para maging maayos ang bawat pamilya. Bawat pamilya ayusin. Dapat nga ang batas na gagawin nyo, patatagin yung pagsasama ng mag-asawa. Yan ang dapat gawin natin. Patatagin yung pagsasama ng bawat mag-asawa dahil ang makapag-iwalay lang sa kanila ay yung kamatayan. Yung kamatayan. Yung pag-iwalay ng mag-asawa. Kamatayan na. Pero sa Biblia, na binasa natin, hindi pwedeng papaghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Nandiyan sa versikulo 6, kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. Katulad ng sinabi ko kanina, ito lalaki, ito babae. Hindi pa sila nababaspasan, hindi pa sila kinakasal. Ngayon, pag binaspasan na sila, bagamat sila'y dalawa, magiging isang laman. Yan na. Pinagsama na ng Diyos eh. Kaya sabi ng nagkakasal, mahal mo ba itong babae? Opo. Mahal mo ba itong lalaki? Opo. Ang madidinig natin, puro opo eh. Yes! Hindi naman sinabi na, maghiwalay kayo. Magtitinginan siguro eh. Oh? Maghiwalay kayo. Hindi naman ganun eh. Magsasama kayo. Kaya ang sagot ng lalaki, yes. Sagot ng babae, yes. Ewan ko kung meron pang bagong sagot ngayon. Kaya ito, imbis na maging maganda ang ating bansang Pilipinas, kilala ang ating bansang Pilipinas sa maayos na pagsasama ng mga mag-asawa. Maayos. Kaya tingnan nyo, merong sineselebrate na golden wedding anniversary sa ating mga magulang. Oh, nag-asawa sila, bata pa sila, mga age 14, pinaintulutan na ng mag-asawa. Age 17, age 20, age 25. Sabi nga, basta't nasa ustong gulang ka na, kaya mo nang tumayo sa iyong paa. Kaya mo nang bumuhay ng pamilya. Sige, okay. Si mama at si papa, inaprubahan. Marriage license. Pati sa, ng mayor, pati yung mga opisyalis na nagkakasal. Wala ka ng ibang mamahalin, kundi asawa mo lang, opo. Hindi ka magtataksin sa asawa mo, opo. Magsasama kayo sa hirap at ginawa, opo. May makain, wala makain, opo. Ganun kabaksik yung batas ng pagsasama. Pero ngayon, gagawin nyo, paghihiwalayin yung mag-asawa. Divorce. Kaya sinabi ko kanina, paano nga yung may sakit? Kawawa naman si Mrs., kawawa naman si Mr. Kung nagkasakit na, na-stroke na, nagkaroon na ng kidney failure. Ay, Diyos ko. Paano yung mga mangyayari nito? Madaling mawasak ang pamilya, magkakaroon ng patayan yan. Sigurado. Magkakaroon ng patayan yan. Simula ng magiging kaguluhan, lalo na. Siyempre, yung mga anak, oy, hindi tayo magkapatid. Iba yung nanay mo. Iba yung tatay mo. Nilagyan ng division eh. Hindi tayo magkapatid. Pero isang apelyido lang yung ginagamit. Winawasak yung pamilya eh. Di ba?
pag nag-aasawa yung lalaki at babae, yung apelyido ng babae, magpapasakop sa apelyido ng lalaki na asawa niya. O, halimbawa, ang apelyido mo, konsumisyon. Ha? Ang ganda naman ng apelyido mo, konsumisyon. Ikaw ay konsumisyon sa asawa mo. Ikaw ay konsumisyon sa lalaki. Ikaw ay konsumisyon sa babae. Ngayon, pag nagkaroon ng batas na divorce, maraming magiging konsumisyon na pamilya. Wala nang makain. Pag may sakit, kanya-kanyang buhay na yan. Ngayon nga meron nga mga hindi kasal, nagsama. O, tingnan nyo. Ngayon lang napapansin ko't nakikita. Kasi ako'y nag-o-observe. O, tingnan nyo. Hindi malaman kung yung anak mahal ng tatay. Hindi malaman yung anak kung mahal ng nanay. Bakit? Minsan ang pinagagamit na apelyido, hindi yung apelyido ng lalaki. Hindi yung apelyido ng babae. Apelyido ni tatang. Apelyido ni nanang. Tingnan nyo, pansinin nyo yan. Kaya maraming pamilya na hindi pa nagiging divorce bill, marami ng wasak na pamilya. Hindi na magkakaroon ng katuparan ng salita ng Diyos. Na ang pinagsama ng Diyos, di pwedeng papaghiwalay ng tao. Tingnan nyo ba, dito pa sa may Marcos 10, umpisa natin sa 6 hanggang 9. Sa aklat ng Marcos 10, 6 hanggang 9. Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Amen. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. 9. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Hallelujah! Tingnan ang salita ng Diyos yan. Batas ng Diyos yan. Ngayon, kung ang batas ng Diyos ay sisirain ng mga lawmaker, kawawa tayo. Makikilala na ang Pilipinas na isa sa magiging magulong bansa. Tandaan niyo yan. Hindi biro ang maglingkod sa Diyos. Marami nga naalipin ng drugs. Marami naging drug addict. Maraming naalipin ng shabu, naging shabu addict. Maraming nalulung sa kasalanan. Maraming nalulung sa gawaing makasanlibutan. Maraming tao ang nagmamahal sa bisyo. Alak, sugal, pambababae. Mahal nila yun. Mahal na mahal nila ang kanilang mga bisyo. Mahal na mahal nila ang kasalanan. Yan ay simpleng bagay lang na dapat isipin. Dapat ang ating magiging batas kung paano mabago ang tao. Dahil walang makasalanan na papasok sa langit. Walang sugaron na makakapasok sa langit. Walang babaero na makakapasok sa langit. Walang shabu addict na makakapasok sa langit. Walang drug addict na makakapasok sa langit. Hanggat hindi ka naglilingkod sa Diyos, hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Hindi mo kayang ayusin ang buhay mo. Pero pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, welcome na welcome ka para sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, magsiparito kayo sa akin, mga nabibigat ang lubat, mga napabagal, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Doon ka palang magkakaroon ng kapahingahan sa buhay mo kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos. Kaya dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry,
Salamat sa ating mga pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of a loving God. Ipinangaral niya ang buong katotohanan, ang katotohanan na magpapalaya sa tao. Pag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Kaya nga minsan pag nakikita ko, miski dito sa atin, mga local official natin, yung mga nanungkulan sa gobyerno natin, ito, salita ng Diyos, Biblia, ipinapatong nila yung kamay nila dyan. Tapos nakataas ang isang kamay. Naniniwala sila na walang magagawa ang tao kapag wala ang Diyos. Hindi kaya nating baguhin ang ating buhay. Hindi natin kaya ayusin ang ating buhay. Dearest Jesus lang ang makapag-aayos ng ating buhay. Ngayon, magmula noon tayo nag-aaral, mga estudyante, hindi ba alam natin yung ating pambansang awit? Tinuturo kagad sa school yan. Tinuturo ng teacher. Pagdating sa elementary, miski nga sa sa prep, sa kinder, itinuturo kagad yan. Ano na yan? Pambansang awit? Lupang hinirang. Di ka pa sisiil. Lupang hinirang. Bagamat hindi natin kabisado na, hindi na ako nag-aral, dahil salita ng Diyos ang pinag-aaralan ko. Pero pag nadidinig ko na may umaawit patungkol sa lupang hinirang, yung pagtaas ng ating bandera, umiinto ako naglalakad ako, umiinto ako. Lupang hinirang. Minsan, nakataas pa yung aking yung isang kamay, nilalagay ko dito sa aking dibdib. Pagrespeto ko yun, paggalang ko sa ating awiting lupang hinirang, sa ating pambansang awit. Diyan tayo nakilala sa Pilipinas, yung ating pambansang awit. Lahat ng bansa, lahat. Meron silang national anthem. Meron nga tayong panalangin sa simbahan. Pag nagdadasal na sa simbahan, pinahinto yung mga sasakyan, pinahinto. Wala makabiyahe. Pag ano yung tawag dyan, yung 6 na ng gabi. Yan. Ano na yan? Yung pagdarasal na ng simbahan. Grabing respeto, grabing paggalang. Kahit na ikaw ay hindi opisyal ng gobyerno, kahit na ikaw ay ordinaryong tao lang, pag nadinig mo yun, nagdadasal na sa simbahan. Meron tayong 6 ng umaga. Iba nga, 4 ng umaga nagdarasal na. 4, 5, 6, kung anong oras magising siguro, si Father, ay pagdating ng 3 ng hapon, meron din tayong 3 o'clock habit. Prayer. Pagdating ng 6, meron din. Nagdadasal. Grabing pagrespeto, grabing paggalang natin. Yung ating national anthem, magtataka ka pag ikaw ay naging opisyal ng gobyerno na hindi mo alam yung national anthem. Magtataka ka Elementary grade, tinuruan na. Hanggang sa nakatapos ang elementarya, nag-high school, nag-koleyo. Hindi nakakalimutan yung national anthem. Meron kanyang prayer pa nga dyan sa loob ng room. Pagrespeto sa isa't isa. Yung iba, nagdadasal, nagsasign of the cross. Yung iba, nagdadasal, nakataas ang kamay. Yung iba, nagdadasal, nakasalampak dyan. Kasi merong freedom of religion. Merong kanya-kanyang paglilingkod sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Pero sa Biblia, iba.
Iba ang turo ng mahal na Panginoon. Ang kailangan natin yung Espiritu ng Diyos. Dahil hanggat hindi natin natatanggap ang Espiritu ng Diyos, walang patnubay ang Diyos sa ating buhay. Wala tayong magagawa. Ang tao alipin ng kasalanan, ang tao alipin ng bisyo, ang tao papunta sa impyerno kapag ikaw hindi naglilingkod sa Diyos. Pero kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, ang mahal na Diyos maaawa sa iyo. Ang mahal na Diyos babaguhin ka. Ang mahal na Diyos aayusin ang buhay mo. Ang mahal na Diyos na nagkatawang tao, hinahanap niya ang maglilingkod sa Kanya. Ang lahat ng maniniwala sa sampalataya sa Diyos ay hindi mapapahamak. Iniligtas ng Diyos. Bibigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. E paano ngayon yung mga gumagawa ng batas? Mahal niyo ba ang Diyos? O wawasakin yung pamilya? Kaya pag nagkaroon ng divorce bill sa ating bansa, naku, tuwan-tuwa yung mga tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa yung mga hindi nag-aasawa. O di ba natili kang single? Single brother, single sister. E paano yung mga nagli-live-in? Naku, kawawa naman. Hindi na nga nagpakasal eh. Tapos magkakaroon pa ng divorce bill. O kawawa na sila. Nagsasama sila parang na lang, parang palamuti lang sila sa sanlibutan. Paano yung anak? Paano yung anak? Magiging bastardo? Kaya walang exempted eh. Kahit sino. Hindi pwedeng exempt eh. Kahit na sino, pag naglingkod ka sa Diyos, sundin mo ang utos ng Diyos. Dahil gusto mo ng kaligtasan, ibigin mo ang Diyos higit sa lahat ng bagay. Ibigin natin ang mahal na Panginoon. Kaya itong mga lawmaker natin, kawawa naman ang ating bansa, ipinapakilala nyo sa buong mundo ng ating bansa ay magiging magulo. Tandaan niyo yan, magiging magulo. Diyan na magkakaroon ng ugat ng patayan. Bakit? Ang iisipin, nagtraidor si Mister, nagtraidor si Mrs. Patayan na. Maraming makukulong, maraming mawawasak na pamilya. Dito nga, wala pa tayong divorce bill. Marami nang nawawasak na pamilya. Bakit? Bakit ko nasabi? O, tingnan niyo yung mga nag-abroad. Iniwanan ng pamilya dito sa Pilipinas. Magdaling sa abroad. Nakakita ng wawasak sa kanyang pamilya. Hindi aayusin yung pamilya, kundi wawasakin yung pamilya. Grabe. Yung nag-abroad, tuwan-tuwa, dahil malayo na siya sa kanyang asawa. Babae o lalaki yan. Natutuwa pag nag-abroad na. Pagdating doon, wasak. Meron na siyang panibagong pamilya sa abroad. Paano yung pamilya dito sa Pilipinas na iniwanan? So, sustentuhan na lang ba? Bibigyan na lang ng pera? Hanggang kamatayan? Ganun ba yon? Kaya yung iba, hindi pa nga hindi pa naghiwalay. Ang iniisip sana, mamatay na siya. Mamatay na sana para wala na akong pananagutan. Hindi akong pumatay sa kanya. Ganun ang ibang iniisip. Be practical and be honest. Yan ang ating isipin. Kaya itong buong pamilya natin sa sanlibutan ito, talagang patunay lang na ang pamilya dito ay pang dito lang sa lupa. Kapag ikaw ay hindi naglilingkod sa Diyos, wala kang magagawa. Walang patnubay ang Diyos. Kaya ang pagkakasala, nandyan. Ang mga tukso ng kasalanan, nandyan. Ang gawain makasanlibutan, nandyan.
dahil malayo ka sa Diyos. Tandaan po natin, kapag ang tao ayaw maglingkod sa Diyos, walang patnubay ng Diyos yan. Pero kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, kahit lumalayo ka sa Diyos, ikaw ay hindi pababayaan ng Diyos na mapahamak. Then ang anak ng Diyos, ililigtas niya. Ang anak ng Diyos, iingatan niya. Then ikaw ay tinawag ng Diyos. Pinili ng Diyos na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan sa 1:4-23-24, hinahanap ng Diyos ang tunay na maglilingkod sa Kanya. Kaya sana sa ating mga kababayan, dumating sa inyo yung pagtawag ng Diyos. Basahin natin ang 1:4-23-24. Hallelujah, praise the Lord. Sa aklat ng 1, Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. 24. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakilalang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Ang Diyos sa Espiritu, hindi nakikita ha, maliwanag yan. Ang Diyos sa Espiritu. Pero yung Diyos na nasa langit, yun ang umahanap na maglilingkod sa Kanya. Sabi ng Biblia, inahanap ng Diyos na nasa langit ang maglilingkod sa Kanya. Sinong gagamitin na malabay nun? Siyempre yung mga may Espiritu ng Diyos. Yung nangangaral ng salita ng Diyos na pinapatubay ng Espiritu ng Diyos. Yung nangangaral ng katotohanan. Dahil kapag natagpuan mo ang katotohanan, paladayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Kaya hinahanap ng Diyos ang maglilingkod sa Kanya, nasasambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Paano malalaman nasasambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Paano mo paglilingkuran ng Diyos kung hindi mo maramdaman ang Kanyang pag-ibig? Paano natin sasabihin, mahal tayo ng Diyos, tapos hindi ka naman naglilingkod sa Diyos? Paano mo sasabihin, pagpapalain ka ng Diyos, kung hindi ka naniniwala sa Diyos? Kailangan maniwala ka sa Diyos. Paglingkuran mo ang Diyos, mahalin mo ang Diyos, higit sa lahat ng bagay. Dahil kapag ikaw ay sumunod sa utos ng Diyos, sabi nga ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ngayon, babasbasan ng Diyos ang pagkain mo. Sino ba naman tao ang hindi kumakain sa sanlibutan? Yung mga hayop nga kumakain eh. Yung mga ibon nga sa yung papawid, kumakain. Yung mga alaga nating mga hayop, kumakain, pinapakain natin. Yung alaga nating aso, binibilang pa natin ng dog food. Yung inaalaga nating pusa, binibilang pa natin ng cat food. Inaalagaan natin, pinapakain natin. Yung mga hayop na 4 ang paa, baka, kalabaw, kambing, ayan. Inaano natin na sa damuhan para kakain. Yung tao pa hindi kakain? May umagahan, may tanghalian, may gabihan, may merienda. Kumakain ng tao. Dahil kapag hindi ka kakain, ay ano ka na, delikado. Baka may sakit ka. Wala kang panlasa sa pagkain. Wala kang pantunaw sa pagkain. O iinom ka ng tubig. Yan tinan nyo sa ospital. Sa ospital huwag magagalit yung mga nasa ospital. Ang ospital, ito naisip ko lang. Ang ospital, sabi nila, nakakatulong. Tama. Nakakatulong para malaman mo kung anong sakit mo. Malalaman ng doktor kung anong sakit mo sa ulo. Malalaman ng doktor kung anong sakit mo sa puso. Malalaman ng doktor
kung ano ang sakit mo sa tiyan. Sa every part of our bodies, alam, pinag-aaralan ng doktor. Ngayon, ang di alam ng doktor, kung may pambayad ka. Nakakatulong, alam natin ang ating sakit. Pero pagdating sa gastos, hospital bill, emergency room bill, ambulance bill, room bill, lahat ng isasaksak sa katawan mo, bill, pera ang pinag-uusapan, bayad. Hindi ka pwedeng lumabas ng ospital na hindi ka nagbayad. Bakit? Makahabulin ka eh. Hindi ka pa nakakauwi, may sakit ka pa. Hindi ka makalalabas. Kaya, ang ospital, nakakatulong ang mga doktor para malaman natin yung ating sakit. Pero pagdating sa bill, praise the Lord. Ang tutulong sa'yo, ayan, pumunta ka sa PhilHealth. Pumunta ka sa DSWD. Pumunta ka kay congressman. Pumunta ka kay mayor. Mamamalimos ka. Mamamalimos ka. Kaya, minsan nakikita ko, ganyan na ng sitwasyon nangyayari. Buti pa yung mga gusgusin. Yung mga gusgusin dyan sa kalsada. Yung mga taong grasa. Oh, walang nag-aalaga sa kanila. Oh, andyan lang sila sa kalsada. Kung maisipang matulog sa bangketa, kung maisipang magutom, magkakalkal ng pagkain sa basura. Oh. Yung mga gusgusin, walang paligo. Pero tignan nyo, bakit hindi sila nagkakasakit? Kakampi kaya nila ang mga mikrobyo? Oh? Kakampi kaya nila? Bakit yun ang iniisip ko ngayon nga? Bakit itong mga taong grasa, wala akong nakita na isinugod sa ospital na may sakit. Ang isinusugod sa ospital, mayaman, dahil may panggastos. Yung mahirap, hindi na isusugod sa ospital. Maghanap ka na lang ng mga bulong-bulong. Dahon ng mangga, ilaga mo, inumin mo yung sabaw. Dahon ng kung ano ng mga dahon. Avocado, gayobano, dahon ng bayabas, ilaga mo. Inumin mo yung sabaw. Oh. Yan ang ating iisipin, no? Hospital, nalalaman ng sakit natin. Para dun sa mga may pera, gagastos. Para sa mga walang pera, ang inaanap na lang, mga dahon-dahon. Grabe, oh. Dati, yung pampabango ng pagkain, pandan, parang bumango yung kanin. Uy, naghimasan. Talagang nararamdaman natin, masarap pala yung kanin na may pandan. Grabe. Talagang masarap. Ngayon, pati pandan, gamot na rin. Pati damo, gamot na rin. Oh? Yung damong pagkain ng kalabaw, yung anong tawag yun sa damo na yan? Paragis. Ilalaga mo. Tapos inumin mo yung sabaw. Oh, grabe, no? Pati yung damong makaya, yung matinik, ilaga na rin. Para inumin. Oh? Grabe talaga, no? Parang ang ating buhay sa sanlibutan, pinagpa-practice na lang, eh.
magagaling, madalubhas ang mga manggagamot, magagaling. Oh. Kasi yun nga ang kanilang pinag-aaralan sa sanlibutan ito para sa buhay natin. Pero bakit hindi isama ang Diyos? Sabi ko nga, wala tayong magagawa kung ang Diyos ay wala sa atin. Kung isipin natin ang Diyos napakabait, anong sabi ng Biblia? Magsiparito kayo sa akin, kayo mga nabibigat ng lubat, mga napapagal, at kayo akin papagpapahingahin. Lahat ng mga may karamdaman, maniwala at sumampalataya sa Diyos na ang Diyos ay nagpapagaling. By my stripes, you are healed. Meron bang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos? Mula ulo hanggang talampakan natin, alam ng Diyos ang ating sangkap ng ating katawan. Sa ulo, makikita natin, bakit tumutubo yung buhok natin? Oh? Wala naman nag-aalaga. Oh, tumutubo yung ating buhok. Oh, itim hanggang sa maging maputi. Yung iba ngayon, iba. Yung buhok, nilalaso ng kulay. Bakit? May mga ano yan eh, may mga gamot. Kaya masusunog yung anit mo, hanggang sa mamatay na yung anit mo. Hindi natutubo ang buhok mo. Bakit ang mata? Oh, mata. Merong ano dito, itong buhok dito sa pilik mata. Oh. Yung iba, binubunot ang pilik mata. Tapos ilalagyan ng ano, binuguhitan ng ng pentel pen. Ano ba yung pentel pen ba yan? Eyebrow. Oh. Bakit di niya subukan yung pentel pen nga? At least matagal mabura yan. Yung black. Oh. Bigote natin. Tumutubo. Oh, mag-ahit. Isang araw, 2 araw, tutubo na naman. Pati balbas natin. Tumutubo. Oh. Grabe, no? Ngipin natin. Ako, hindi na tumubo ang ngipin ko. Kaya kailangan magpustiso. Pero ang pagtakan mo, bakit yung mga bata? Oh, merong age limit ba yan? Yung mga bata? O, papanganak sila, walang mga ngipin. Pero pagdating ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nagsitubo na yung mga ngipin nila. O, pagkain ng candy, ayan, hindi nagtutoothbrush. Isang araw, wala nang ngipin. Kaya ang nakikinabang yung dentist. Pag binunot ng dentist, hindi niya sasabihin, tutubo pa yung ngipin mo. Hindi na. Dahil kung siguro kung lahat ng mga dentista, pag nagpabunot tayo ng ngipin, at sasabihin ng dentista, tutubo pa yan. Hindi na eh. Susukatan ka na kagad para sa pustiso. Peke ng ngipin. Ngayon, pagpatungkol sa kaligtasan, kailangan ba natin ng peke na paglilingkod sa Diyos? Hindi. Ang kailangan natin yung totoong paglilingkod sa Diyos dahil ang Diyos na nasa langit ay totoo. Diyos na nagmamahal sa atin, nagkatawang tao siya para ipakita kanyang pagmamahal sa atin sa buong sanlibutan at nabayubay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako, tayo lahat na maglilingkod sa Kanya, magkaroon ng kaligtasan. Gantimpala, buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Salamat sa Diyos, di niyo ako tinutulugan. Basa! Exodo 23, 24-25. Sa aklat ng Exodo 23, 24 at 25. Huwag kang yuyukod sa kanilang mga Diyos, o maglilingkod man sa mga yaon, o gagawa man ng ayon sa kanilang mga gawa, kundi iyong iwawaksi at iyong pagpuputol-putulin ng kanilang mga haligi na pinakaalaala, 25.
at inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Ang liwanag kaya pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, kailangan pag-aralan mo talaga ang salita ng Diyos. Tayo na daya sa ating reliyon, pinaglingkuran natin na maginawa na kamay ng tao, huwag masaktan. Ang ating pinaglingkuran, yung mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Merong kahoy, may bato, may ginto, may tisa. Basta meron pang mga mga iba-ibang klaseng pagkakagawa. May maganda, may maliit, malaki, may puti, may itim. Ang sabi rito, huwag daw natin paglilingkuran yung mga yan. Kundi pagpuputol-putulin natin, wawasakin natin. Isang bagay na nais ng Diyos, ang Diyos sambay natin sa Espiritu at katotohanan. Kapag napalugdan mo ang Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. Kapag nasunod mo ang utos ng Diyos, ano sabi ng Biblia? Babasbasan ng Diyos yung pagkain. Babasan ng Diyos yung pagkain mo sa umaga, sa tanghali, sa gabi, pati merienda mo. Kaya pala meron tayong only rice. Binabasbasan ng Diyos. Meron tayong only soup. Binabasbasan ng Diyos. Sana meron na rin only ulam. Pag inumpisa mo ng prito, hanggang umaga, tanghali, hapon, gabi, puro prito. Subukan nyo, na ang ulam nyo daing, pati pawis mo magiging amoy daing. Pag ang ulam mo tuyo, pati pawis mo amoy tuyo. Grabe. Naranasan ko kasi yan. Oh. Pero pag ang ulam mo baboy, Diyos ko, huwag ka sanang atakihin sa puso. Dahil bandang huli, magiging babuyin ka na. Nag-alaga ka ng baboy for how many months? Mahal na mahal mo siya. Talagang iniipo mo, inaalagaan mo siya. Pinapakain mo siya. Mahal na mahal mo siya. Pero pag kailangan mo na ng pera, mawawala na yung pagmamahal mo sa kanya. Ibebenta na siya. Kapalit ng pera. Ang paglilingkod sa Diyos, ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Ipagpapalit mo ba ng pera ang Diyos na nasa langit? Ipagpapalit mo ba ng karangyaan ang Diyos na nasa langit? Wawasakin niyo ba yung pamilya dahil sa divorce bill na ang Diyos nais na malapin na maayos ang bawat buhay ng tao sa sanlibutan? Nilikha tayo ng Diyos sa sanlibutan ito. Tingnan nyo ang pangmamahal ng Diyos kay Noah. Ang pamilya ni Noah, yung asawa niya, hanggang sa tumanda na lang sila. Kasama niya ang kanyang mga anak. 3 anak na lalaki at yung kanyang mga manugang na babae. Sila'y kasama-sama dun. Niligtas sa Panginoon pagsakay nila ng sasakyang pangtubig. Grabe, oh. Yun ang isipin natin na pamilya. Na kapag naglingkod tayo sa Diyos, aayusin ng Diyos ang ating buhay sa sanlibutan ito. Pero yung bill na yan, ikawawasak ng ating pamilya, delikado yan. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon lalo ng maraming kaguluhan, magkakaroon lalo ng maraming away, magkakaroon ng maraming patayan na yan sa mga pabor. O, tignan nyo ha. O, pabor dyan, yung mga bakla at tomboy. Bakit? Wala namang divorce bill sa kanila eh. Lalaki, makakasama lalaki. Marami na siya magiging biktima. Yung babae, tomboy, makakasama niya tomboy. Walang batas sa kanila. Walang divorce bill sa kanila. Oh. Kaya nga, ang sanlibutan, mawawasak ang sanlibutan dahil sa kasalanan. Ang buong narito sa sanlibutan, kapag mahal mo ang sanlibutan, taga rito ka lang sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay para sa mga hindi naglilingkod sa Diyos. Pero ang langit,
para doon sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya ang kaligtasan ay para doon sa nagmamahal sa Diyos. Ang kaligtasan ay para doon sa mga sumusunod sa utos ng Diyos. Imagine, babasbasan ng Diyos yung pagkain mo. Babasbasan ng Diyos yung tubig mo. At aalisin pa ang sakit sa katawan mo. Grabing pagmamahal ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung bawat naglilingkod ng sumala Panginoon, susundin ang utos ng Diyos, wala nang mapapahamak. Kaya nga minsan sa aking pangangaral, sinasabi ko, pag ikaw ay dumalo ng Miyerkules, dumalo ka ng Biyernes, dumalo ka ng Linggo, yan ang pinakapagkain ng kaluluwa mo. Yung Word of God na napapakinggan mo, yung salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay, yung tubig ng Diyos na nagbibigay ng buhay, yung pagmamahal ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, yung ating pagkain, umagahan, yung ating pagkain, tanghalian, yung ating pagkain, lingguhan. Meron ka ng umaga, tanghali, at gabi na kinain. Yung pagdalo mo ng Miyerkules, yan ang iyong agahan. Yung pagdalo mo ng Biyernes, yan ang iyong tanghalian. Yung pagdalo mo ng Linggo, yun ang pinakagabihan mo. Kapag ikaw ay dumadalo pa sa Bible study, yan ang pinakamerienda mo. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, iba yung pagpapala ng Diyos ng Miyerkules. Iba yung pagpapala ng Diyos ng Biyernes. Iba yung pagpapala ng Diyos ng Linggo. Magugulat ka na lang. Ang pagpapala ng Diyos ay totoo. Siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Amen? Iba yung pagpapala ng Miyerkules. Hindi ka dumalo. Ibibigay na lang ng Diyos. Wala. Umatras tuloy ang pagpapala. Hindi ka dumalo ng Biyernes. Hindi ka nag-overnight. Ibibigay na sa iyong pagpapala. Wala ka. Umatras na naman. Hindi ka dumalo ng Linggo. Dahil may dumating ka ng mag-anak galing sa abroad. Ang sasalubungin mo, dollar tsaka tsokolate. Yung pagpapala ng Diyos, hindi ka dumalo. Wala na. Atras ulit. Ang pagpapala ng Diyos, physical blessing, good health. Ang pagpapala ng Diyos, material blessing. Magugulat ka na lang. May mahihipo na loved ones mo. Bibigyan ka ng sasakyan. May loved ones mo na mahihipo. Oh? Patatayuan ka ng bahay. Material blessing. Financial blessing. O magugulat ka na lang. Wala kang nilagay sa bulsa mo, pero pagbunot mo, uy, niya pengit adati kwarta. Financial blessing. How about more? Spiritual blessing. Ang kasalanan, hindi mo na magagawa. Ang demonyo, hindi na makaka-atake sa'yo. Yan ang spiritual blessing na matatanggap natin. Yan pagpapala ng Diyos, iba yung Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pag ikaw ay nasa Bible study pa, ay grabe. Talagang unli blessing na ang matatanggap mo. Walang katapusang pagpapala. Bakit? Binuksan na ng Diyos ang dungawan sa langit at ibubuhos na iyo ang pagpapala. Ibubuhos na sa iyo ang masaganang pagpapala. Amen? Ganon ang pangako ng Diyos. Yun ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag meron ka ng Diyos sa puso mo, malapit ang Diyos sa iyo. Amen! Imagine, ang Diyos na sa puso mo, nananahanan siya sa iyo. O, papayag ka ba na maagaw ng demonyo yung kaligtasan? Maaagaw ng demonyo yung kaligtasan mo pag hindi ka nagpahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang divorce bill para sa ating bansang Pilipinas, ikawawasak na maraming pamilya. Kaya dapat, pag meron nagsusurvey na sa inyo, meron mga hihingi ng opinion sa inyo, ang sabihin nyo, sa ating lahat ng mga kababayan, sa ating mga kapatiran, hindi natin kailangan yan dahil wawasakin ng divorce bill ang bawat pamilyang masaya.
Wawasakin ang divorce bill ang pamilya na nagkakaisa na naglilingkod sa Diyos. Dahil ngayon pa lang, meron na tayo mga batas. Napakaraming batas. Pero tingnan nyo, walang nagiging kapangyarihan. Kasi wala ang Diyos. Pero kapag ang batas, nandyan ang Diyos. Ito na nga, napag-iisipan ko eh. Oh, sabi nga ng batas ng ating bansang Pilipinas, government is for the people. And government, people is for the government. Kaya pag inaprubahan ng presidente, wala tayong magagawa. Pag inaprubahan ng presidente, pati ang mga reliyon, mawalang magagawa. Pero para sa atin na naglilingkod sa Diyos, kahit na sino pa ang magbibigay ng paintulot na yan, isipin nyo, kayo po'y may pamilya din. Isipin ninyo na meron kayong mga asawa. Isipin natin na meron tayong mga anak. Pag nangyari yan, winasak ninyo ang inyong mga pamilya. Wala nang exempted. Walang pag-iisipan na kung ano-ano. Meron kayong pamilya. Meron kayong asawa. Meron kayong mga anak. Lahat. Lalo sa mga naglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos. Sabi nga ng iba na nasa reliyon, the family that pray together stay together. Kahit anong reliyon, the family that pray together stay together. Kaya hindi dapat mawasak ang bawat pamilya. Dahil kapag nawasak, wala na rin sa isa yan. Wala na rin sa isa yan. Yung sinasabi natin. Kaya kung nananalangin tayo sa Diyos, sikapin natin madama ang presensya ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, ang tao walang Espiritu ni Kristo, ang tao walang Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Kaya sa lahat ng mga anak ng Diyos, magpuri tayo, umawit sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, dearest Jesus, bless us. Dearest Jesus, protect us. Dearest Jesus, bind us with a true love that cannot be broken. Lahat tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Jesus. Habang tayo maawit, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng mga anak ng Diyos. Awitin natin yung Tagalog ng Hallelujah. Paborito nating kanta. Hallelujah. Si Jesus ang dahilan. Siya ang ating kailangan sa ating buhay. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, wag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. O Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap, Jesus ang dahilan, ba't may kulay ang buhay, lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Yes, Lord, thank you, Jesus. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. O Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Amen, 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 hallelujah. Ba't may kulay ang buhay, lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Lahat ng ibig mo sa'yo'y ibibigay. Hallelujah, praise the Lord.
para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, 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 amen. dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung bakit may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Yes, hallelujah. Jesus ang dahilan kung Ba't bakit may kulay ang buhay, lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Lahat ng ibig mo sa'yo'y ibibigay. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord God. para sa iyong Kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung bakit may kulay ang buhay, lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. Lahat tayo mahal ng Diyos. Hallelujah. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, lahat na nabubuhay sa limulang ito. Binibigyan tayo ng pagkakataon na mahal na Panginoon na maglingkod sa Kanya. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lahat tayo magpuri, umawit sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, lahat tayo na nasa banal na gawain ng Diyos. Mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. May kulay ang buhay, Hallelujah. lahat ay gagawin Alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Dahil tayo ay mahal niya. Dahil tayo ay mahal niya. Sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, nandito sa ating banal na gawain, sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan sa inyong mga tahanan, tayo magkaisang manalangin sa lahat ng mga pangailangan natin, idudug natin sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, lumapit tayo na nagpapakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Lahat tayo ng mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos, hallelujah. Hallelujah, mayroong karapatan na tatawag sa ating mahal na Panginoon dahil tayo ay anak ng Diyos. Ang karapatan natin tumawag sa ating mahal na Panginoon, maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Sundin natin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat na narito sa ating banal na gawain, magpakumbaba o pumapagpalang Diyos sa mga banal. Pangalan pinakamamahal na Jesus, saan naman po kami nasumpungan sa aming mga kahinaan, sa aming mga kamalian, sa aming mga kasalanan, patawarin po kami, mahal na Panginoon. Ugasan mo kami na yung kabanal-banalang dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, lahat ng mga kapatiran may karamdaman, pagalingin mo sila. Lahat ng mga kapatiran may mga problema, lutas yung mga problema nila. Lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, na meron pa mga natitirang kahinaan, mga bisyo, kung ano-ano pa, mahal na Panginoon,
nagiging hadlang sa gabal, sa paglilingkod sa iyo, sa pagsunod sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Kahabagan mo kami, mahal na Panginoon, tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, na maalis ang mga hadlang. Hallelujah, tulungan mong bawal sa mahal na Panginoon, na maalis ang mga natitirang mga bisyo, natitirang mga kainaan, mahal na Panginoon. Hallelujah, mula ulo hanggang talampakan ng karamdaman, pagalingin mo, mahal na Panginoon. Ang mga problema, mahal na Panginoon, hallelujah, iba-ibang klaseng problema ng mga kapatiran, bigyan mo ng kalutasan, mahal na Panginoon, mga nagte-text, mga tumatawag ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar, mahal na Panginoon, humingi ng backup prayer sa kanilang mga pamilya, mahal na Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan, mahal na Panginoon, may mga karamdaman, mahal na Panginoon, mga loved ones na nasa ospital, abutin mo sila, mahal na Panginoon. Hallelujah, maging aking kapatid na nasa ospital, mahal na Panginoon, bagamat hindi pa kasama na paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, kapag mo siya't abutin, mahal na Panginoon, si Dennis Manalang, mahal na Panginoon, aking kapatid, hallelujah, anumang karamdaman meron siya, mahal na Panginoon, hallelujah, ikaw ang Diyos na magpagaling sa kanya. Aking mahal na ina, mahal na Panginoon, bigyan mo ng kalakasan, kalusugan, mahal na Panginoon, lahat ng aming mga loved ones, at ang aking sweetheart, mahal na Panginoon, lahat ng mga narito sa iyong banal na gawain, mula sa, hallelujah, pinakamatandang edad hanggang sa pinakabata, mahal na Panginoon, hallelujah, abutin mong bawal sa mahal na Panginoon, lahat ng mga viewers, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iba't ibang mga bansa, sa mga probinsya, mahal na Panginoon, hallelujah, abutin mo po kaming lahat sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang aming karamdaman, pangalan ni Jesus, hallelujah, abutin mo po kaming lahat, mahal na Panginoon, Jesus' name. Kaya sa atin mga sarili, sabi ng Biblia, they shall lay hands on the sick and the sick shall recover. Isipin natin ating mga pastor na naglayan sa atin, mga manggagawa, binabi amin ang children. Hallelujah, at ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos sa ating mga buhay. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Pangalan pinakamamarapang Jesus, lahat ng mga karamdaman ng mga kapatiran, alisin mo, pagalingin mo. Hallelujah, ang kapangyarihan, marapang demonyo ay lalaya sa hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, demonyo ng mga sakit karamdaman, maalis ka. Sa mga anak ng Diyos, mga problema, malutas, mga natitira, mga bisyo, maalis. Hallelujah, by the Spirit of power of Jesus, bless us and heal us, O Lord God. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, power of Jesus, hallelujah, Spirit of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus, there's power in the name of Jesus, blessing in the name of Jesus, healing in the name of Jesus, prosperity in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, protect us, Father, of Jesus. Mahal na Panginoon, dinadalain ko rin, mahal na Panginoon, bawat pamilya ng mga kapatiran. Hallelujah, patibayin mo, patatagin mo bawat pamilya ng mga kapatiran, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Hallelujah, lahat kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo sa physical, material, financial, spiritual, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, protect us, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name, be blessed, be healed in Jesus' name. Hallelujah, cast out sicknesses in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Lahat ng Diyos sumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Dahil natin magtaas ang ating mga banal na kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times kama ating pagtalon. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Sabihin natin, I love you, Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Sa lahat natin mga minamahal ng mga viewers, sa lahat na nandyan sa inyong mga tahanan, sa mga mag-uumpisa pa lang na maglingkod sa mga Panginoon, tanggapin natin ang ating mga Panginoon bilang Panginoon, Diyos at Hari ng ating mga buhay, sa lahat ng mga baguhan, sa ating mga sumusubaybay na may mga loved ones sa abroad na mga kapatiran natin. Bagaman sila malayo sa atin, pero sa prayer, walang imposible sa Diyos. There's no distance in prayer. Maabot sila ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat ay mag-pray para sa ating mga baguhan. 4 na reglamento ng kaligtasan. Huwag niyong kalimutan. 4 requirements of the gospel for our salvation. 4, pananampalataya, kailangan yan. Ang ating paglapit sa Diyos, kailangan maniwala at sumampalataya tayo na mayroong Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya. Kaya hinahanap mo ang Diyos, may problema ka, malutas ang problema mo. Hinahanap mo ang Diyos, may sakit ka, pagagalingin ka ng Diyos. Nais mong magbago, hinahanap mo ang Diyos, babaguhin ka ng Diyos.
Kailangan natin pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Godly repentance, maka-Diyos na pagsisisi. Totally pagtalikod sa kasalanan. Ang kaharap mo, kapag ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, ang Diyos. Diyos na mismo ang kaharap mo. Kaya kapag ikaw ay lalapit sa marapayan, maniwala ka sa Kanya. Ang kasalanan mo, pagsisiyan mo, talikuran mo, tatanggapin ka na ng Diyos. Kakahabagan ka ng marapayan. Kaya ang pagsisisi, totally pagtalikod sa kasalanan. Godly repentance. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa inyong mga loved ones, sa mga nanonood, sumusubaybay, kung sa kayo malapit na mayroong gawain, nandyan, dumalo kayo. Meron tayong pagbabautismo sa bawat outreach station natin. Sa bawat bahay-sambahan natin, merong mga bautismuhan dyan na kayo magpabautismo. Dito sa Bangar, meron. Kung malapit kayo dito, pumunta kayo sa Bangar. Kung malapit kayo sa Baknotan, pumunta kayo sa Baknotan. Sa ating banal na gawain, dito sa Nagsabaran, Bangar, La Union. Sa Baknotan, sa Barangay Baki, Baknotan, La Union. Kung gusto nyo sa Darigayos, nako, malapit tayo sa dagat. Nasa dagat na mismo tayo. Kaya kung gusto nyo magpabautismo, pumunta kayo, umatin kayo, tanggapin nyo ang ikatlong reglamento ng kaligtasan. Napakahalaga niyan. Dahil yan ay kailangan natin. Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of dearest Jesus Christ for the remission of your sins. Kaya kailangan natin yan. Importante. Ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Dahil sabi nga ng Roma 8:14, lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Hanggat wala ka pang Espiritu ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Kaya kailangan mo ang Espiritu ng Diyos. Sabi ng Roma 8:9, ang tao na walang Espiritu ni Kristo, ang tao na walang Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Tatlo ang ating gagawin. Una, pananampalataya. Hebrew 11:6, Romans 10:17. Pangalawa, pagsisisi. Totally pagtalikod sa kasalanan. Sa Acts chapter 3 verse 19, pag ikaw ay nagsisi sa kasalanan mo, naglingkod ka na sa Diyos, darating na sa iyo ang panahon ng kaginawahan. Giginhawa ka pala. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya kung ikaw yung magpapabautismo, meron tayong robe sa ating mga pastoral house, yan ang gagamitin para sa ating pagbabautismo. Ang pang-apat, Espiritu ng Diyos, matatanggap natin, babautismo tayo ng Espiritu ng Diyos. Sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mga Panginoon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay ng anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya sa ating mga baguhan, sa lahat na nandyan sa inyong mga tahanan, let us pray, magkaisa tayong manalangin. Sabihin niyo, mapagpalang ang masalangit, ang ngalan ni Jesus. Pinakamamahal pa Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Salamat po, mahal na Panginoon, na ako ay kinahabagan mo, tinawag mo, na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, mahal na Panginoon, naabot ako ng panalangin ng aming mahal na pastor, Evangelista Willie Estrada Almeida. Sa turo at aral, panalangin aming beloved son pastor, Lina Kuman Almeida, beloved Almeida children, at sa mga manggagawa mo, mahal na Panginoon, sa mensahe ng kaligtasan na aking napakinggan, naging daan, upang ako ay makapaglingkod sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa na aking mga mahal sa buhay. Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Sa pangalan ni Jesus, na aking tagapagligtas. Amen. Opo, mapagpalang Diyos ang mga banal sa pangalan ni Jesus, malapay lahat ng tumanggap sa iyo, malapay noon ang mga baguhan. Hallelujah sa mga nanood, sumubaybay, nagbigay ng pagpapahalaga sa kaligtasan nila, malapay noon. Ipagkaloob mo sa kanila ang karapatan na maging tunay mo silang anak ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng dalangin, aming mga pastor, sa punang beloved Almeida children, sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren from different countries, from different nations,